Sa tuhod ko. Ano yan, sir? Ano nangyari? Sa basketball. Nag-x-ray ka na? MRI po. Yun ang maganda. Yun ang pinakamaganda, pero mahal kasi yan eh. Oo. Kumbaga, maganda siya, pero kailangan may baon kayo sa bulsa. Medyo mahal to eh. Sige. Kasi dito yung pinaka-result. Dahil na sa titignan ko lang yung kung ano nangyari sa loob. Sige. Ayan. Ito yun. Tama? Meron din yan yung video pagbagsak. Basta. Okay. Partial tear of ACL. Possible tear of the medial lateral retinocolumn. Infrapatellar tendonitis. Mucoid degeneration. Anterior cruciate ligaments. Myxoid degeneration. The medial and lateral meniscus. Bone contusion. Chondromalacia, patella grade 3, bursitis, pad injury. O pati yung taba mo rito sa ano. Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ang daming bubog sa lado itong ano mo? Ito yung... Bumagsak ka ba? Natuhod mo ba yung ano? Paano? Alin ka dyan? Ito nga po lang short. Short? Balik papunta dito yung... Dali ah. Sige. Ay! Kaya pala punit eh. Gumano no? Nabakle. Otral gaze. Kaya pala, sir, punit kasi yung ACL mo eh. Lahat ng, hindi naman punit na punit. Kumbaga, nagkaroon ng partial tear, tapos, meron kang bone contusion, meron ka pang mga na-damage din yung ano mo. Ito yung sinasabing pad-pad o tsaka yung infrapatellar mo. Tsaka, ayan ang infrapatellar o. Ayan o. Infrapatellar, pad-pad. Sabog to. Kumbaga, ano yan, injury nakalagay. Tapos, meniscus, medial and lateral, may punit. Ayan ang lahat ng mga ano. Meniscus tears. Yan, may mga ganyan ka, alin man dyan. Yan, basta yan lahat. Tapos, yung ACL ang pinakamahalaga ron, yung sa myxoid, tsaka sa ano. Pero gagaling din yan, sir. Ang kailangan lang natin is mag-rest. Ngayon kasi, talagang wala kang aasahang ganda ng tuhod. Kumbaga makakalakad ka, kaya kitang palakarin ng maayos. Ang problema, yung trauma nun, matagal ang recovery nun. Sa dami ng mayroon ka pang bone contusion. Pati nga yung taba mo, napunit na rin eh. Kumbaga sira na rin yung pad-pad. Tapos yung infrapatellar, hindi to, tendon, may mga scratch din yun. Sa lakas ng impact ng pagbagsak mo. Talagang kakatakot tignan pagka ano, malamang malalamig ka ron pagkatakot. Pero ibabalik lang natin yan. Tapos lalagyan natin ng ano yan. Palagi ka lang mag-support. Makaka-recover ka rin yan, kaso magbibilang ka ng buwan. Siguro mga 6 months ka nga. Hindi makakalaro. Oo. Yun ang totoo, medyo may kalakihan kasi. Kasi gumanda man ang pakiramdam mo, oo, gumanda, nagkaganon mo na. Pero pag itinalon mo, yung iba nga, ilang taong ka na? 34. O, bata ka pa, yung iba nga, taon ang binibilang para makarecover. Kita mo yung mga NBA, isang season sila wala, minsan 2 season pa eh. Kasi gusto nila pagalingin ng todo. Iyan tayo mga regular lang. Wala namang season sa atin, pero 6 months yan, minimum half year ang ano mo yan. Pag pinilit mong ilaro yan, pag naputol yung ACL mo, wala na, tapos na yung career mo. Kung mayroon ka mang nilalaro ang malakas, hindi ka na makakalaro ng maayos. Gaganon-ganon ka ng tumalon na. So, may dapat doble talaga yung... Oo, ganyan ang ba? Makakalaro ka, pero yung crossover na iwan ng ano, babali ka agad yung pagpupul ng ligaments natin.
Yun nga, maayos ko yan, pero rest ka talaga. Yung mga pain dyan, hihina yan. Tapos unti-unti ano. Hindi makasagad ng titlo. Wala, bone contusion. Unit yung ano mo, medial and lateral meniscus mo, magkakaroon talaga ng ano yun. Hihirapin kang yung ganito, hindi mo kakayanin, sasabit siya. Yun ang mga consequences ng ano. Tulad yan, napakaganda ng MRI. Pag may MRI kasi, malaman talaga natin lahat. Ang dami. Halos 7 yung ano, 7 yung impression. Daming-dami sa loob. Pero unti-unti rin makaka-recover yan, may tutupi mo rin yan. Kailangan nga lang magpapalipas ka lang. Ngayon kasi, kaya hindi mo may ganyan yan, kasi may tama nga yung ACL. ACL alone, may partial tear ka ron, hindi mo talaga matutupi kasi nasa gitnang-gitna yun. Kasi mamamaga yun eh. Mamamaga yun kaya hindi mo pwedeng i-compress na ganyan. Sasakit ka agad. Kahit wala ka pang bone contusion, sabihin natin, ACL alone. Isa lang may tama, mamamaga talaga yung sa loob. Wala kang magagawa kundi ganun. Pero nga dapat overlist. O-operahan talaga yan pagka ano. Pero kaya naman ang ano yan. Okay, sige, pa rin yan. May short ka ba? O, sige, short ka. Makabalik ka man sa court, ang bagsak mo, ganun. Ano nangyayari sa'yo? Ba't may ganyan-ganyan ka? Meron din akong ginagamit sa kidney. Pero wala pa namang ano. Kaya pala eh. May kidney problem ka rin. Opo, ngayon, protein sa yung ginagamit ko. Creatinine. Opo. Pero yung creatinine ko, hindi pa naman sobrang 160 pa lang. Ngayon, protein yung undergo ng doktor ko. Para kang pinadil, no? So, buti nga, hindi na masyadong, dati nagsusulat yung iba dyan, yung mga fake lab niya, nung na-diagnose ako sa kidney. Mag-take ng ano, ng buko. So, yun nga yung inaano ko. Buko, ano ng mais. Yung buko. Makinig ka kay ano, panoorin mo si Dr. Atoy Arboleda para hindi ka hindi ka lumala. Kailangan lang talaga mapagaling yung bato. Ayun, hindi kailangan ng hindi kailangan ng mga maintenance. Ang kailangan lang matarget natin paano magiging healthy yung kidney. Makinig ka ng mga ano niya. Dr. Atoy Arboleda. Highly recommended sa may mga gustong gumaling na hindi kailangan ng operation, hindi kailangan ng maintenance. Siya ang nagtuturo niyan. Pakinggan niyo yan, mga kaibigan, mga 3M. Dr. Atoy Arboleda. I-search nyo yan, doktor na yan. Marami kang matututunan dyan na, kahit pala yung mga cancer, pwede pala yan ng walang maintenance. Makinig kayo. Mga herbal lang. Oo. Kaysa yung opera tayo ng opera, gamot tayo ng gamot. Pag nag-high maintenance na tayo, malaking impact sa katawan natin. Tandaan natin, meron tayong sakit na makukuha pag over-maintenance na tayo. Hindi na tawag. Kaya nga, di ako binigyan ng kwanda yung mga gamot ng nagnamaga. Nephropathy. Sabi ko, meron ako sa Kasi nga, meron ka sa kidney. Yung sala ng dugo, kidney. Ang pansala ng dugo. Ngayon, pag sumasablay ang kidney mo, sasablay na rin pati yung mga liver mo yan. Dire-dire. Yun yung magiging complication yan. Basta makinig kayo kay highly recommended yun. Baka hindi pa yung iba, hindi ka kilala yung iba. Hindi kilala si Doc Atoy. Ini-encourage ko kayo, lalo kung may karamdaman kayo sa sa mga bato, sa high blood, sa mga sugar nyo, lumalabo yung mata nyo, may cancer kayo, naku-cure yan. Lalo kung stage 1 pa lang, iano nyo, kumbaga makinig kayo ron sa tao na yun, sa doktor na yun. Tuturuan niya kayo ng kung makaka-attend pa kayo ng mga seminar, mas the best. Kaysa palagi kayo nagme-maintenance na wala namang kasiguraduhan, subukan nyo muna kasi siya, kumbaga survivor yun. Cancer survivor. Tsaka yung mga maintenance, kaya pala ng yan. Regular lang na
bilad-bilad sa araw eh. Exercise. Kaya pala yan ng bilad-bilad lang sa araw, tsaka yung kinakain lang. Huwag tayong sumusobra sa mga karne. Baka nagsasangyup tayo. Baka malakas tayo sa mga ganyang pagkain. Subukan muna natin ano. Kung gusto nyong gumaling, kailangan disiplina. Okay? Katulad nito sir, meron kang kakaiba. Pero mawala ito. Oh. Pag inahapos, nawawala. Oh. Kaya mo lumabo. Oh. Dagdagan talaga. Maganda na to ngayon. Okay? Okay, papat. Idol, magpapagaling ka lang yan. Magpapahinga ka lang yan. Yes. Nabawasan nyo. Nabawasan, no? Sa adjustment na yon, ibinalik ko lang naman yung ano eh. Di ba gumano ka? Okay? Pahinga. Tapos yun, makinig ka ron sa sinabi ko. Mismo talaga yung call. Okay? Okay. Sige. Hindi master. Sayang eh.